Hindi ka talo, ikaw ay panalo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 3, verses 13 to 17, and I read it for you. No one has ascended into heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish, but may have eternal life. Indeed, God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Kapag nakikita mo ang krus, ano ang iyong nakikita? Ano ang iyong naaalala? Sino ang iyong nakikita? Ang krus ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos. Sa krus, nakita natin kung papaanong si Kristo ay namatay. Nakikita natin kung papaanong si Kristo ay duguan, kung papaanong inialay niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo. Ang krus ay simbolo rin ng panahon ng ating Panginoong Kristo ng kahihiyan, sapagkat doon pinapatay, pinapako ang mga kriminal. Tinuring nilang kriminal si Jesus, pero sa katunayan, wala siyang ginawang kasalanan. Siya ay inosente. Ngunit hinayaan niyang mamatay siya sa krus upang maipamalas ang dakilang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Sa mata ng iilan na naroroon, si Jesus ay talunan. Ngunit sa mata ng Diyos, sa mga mata ng mga taong nagmamahal sa Kanya, siya ay panalo. Sapagkat ang krus ay naging tanda ng kaligtasan, ng pagmamahal, ng awa, ng panunubos ng ating Panginoon. Sinabi po ng ating binasang ebanghelyo sa araw na ito, and just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him may have eternal life. Sa lumang tipan atin pong mababasa kung papaanong iniutos ng Panginoon na gumawa ng anyong ahas, imahe ng ahas si Moises. Nang sa ganon, ang sinuman na titingin sa imahe na ito, sila ay gagaling mula sa sakit. At gumaling nga sila. Sila na naniwala sa sinabi at ipinagawa ng Diyos. Sila na tumingala at nagdasal sa imahe ng ahas na ginawa ni Moises. Ngunit sa bagong tipan, hindi ahas, kung hindi anak ng Diyos ang ibinitin sa krus. Ang sino man na tumingala, sila ay gagaling. Ang sino man ang naniniwala sa Kanya, sila ay natutubos, sila ay gumagaling. Ang tanong po sa atin, tayo po ba'y naniniwala kay Jesus na nakapako sa krus? Ikinahihiya ba natin siya? O labis ang ating pagmamahal sa Kanya, na labis na nagmahal sa ating lahat. Ngayong ating pinagdiriwang ang tagumpay ng krus, pinapaalala po sa atin na tayo hindi talunan sa buhay. May mga pagkakataon na tayo nadarapa, may mga pagkakataon na para bang ipinapako tayo sa krus, mga panahon na kung saan susuko na tayo, feel natin, patay na tayo, katapusan na natin. Ngunit kapag sumasapit ang mga bagay na ito, mga karanasan na ito, tumingin ka sa krus at makikita mo, kahit mahirap ang pinagdaanan ni Jesus, hanggang sa huli, nagmahal siya. At dahil doon, tayo ay panalo. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, dakila po ang pagmamahal ninyo sa amin. Patawad po sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa. Nawa ang mensahe ng pagmamahal ng krus ay maipahayag namin sa pamamagitan ng aming buhay. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.